Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ating tatalakayan ang isang akdang pampanitikan na sumasalamin sa ating lipunan at kultura. Ang nobelang Ang Kanilang Mga Sugat ni Genoveva Edrosa Matute, isang nobela na hindi lamang naglalarawan ng mga karakter at pangyayari, kundi nagbibigay rin ng mga malalim na pagsusuri sa ating pagkatao bilang isang Pilipino. Ang Kanilang Mga Sugat ay isang nobelang naglalarawan ng mga pagsubok at hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa pagharap sa kahirapan, pagbabago at mga moral na dilema. Ipinapakita nito ang mga sugat na maaaring itulot ng yaman, pagkakasala at pagkawala. Ngunit gayon din ang pag-asa sa pagpatawad at paghilom. Sa pamamagitan ng mga karakter na may sari-saring personalidad at karanasan, binubuksan ng nobela ang ating mga mata sa katotohanan ng buhay. Sa ulat na ito, susuriin natin ang nobela, ang mga tema at simbolismo nito, at ang mga ambag ng mga makata sa panulaang Pilipino. Tatalakayin din natin kung paano ang panitikan ay nagiging isang mahalagang kasangkapan sa pag-unawa sa ating sarili at sa ating lipunan. Higit pa rito, susuriin natin kung paano ang kanilang mga sugat ay naging isang representasyon ng ating kasaysayan at kultura. Ngayon, babasahin ko ang maikling bersyon ng buod ni Genoveva Edrosa Matute na pinamagatang Ang Kanilang Mga Sugat. Ang nobela ay nagsimula sa paglalarawan ng dalawang pamilya na nagmula sa kahirapan, ang pamilya ni Don Emilio at ang pamilya ni Mang Antero. Sa kanilang paglipat sa Dasmariñas Village, nagbago ang kanilang buhay. Ngunit hindi lahat ay para sa ikabubuti. Ang paglipat na ito ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin sa kanilang mga puso at isipan na nagdulot ng mga hindi inaasahang pagbabago. Naging mapagmataas si Flor, ang anak ni Don Emilio, dahil sa biglaang yaman. Samantala, si Glo, ang anak ni Mang Antero, ay nanatiling tapat sa kanyang pinagmulan. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya ay tumindi nang malaman nilang ang kanilang yaman ay nagmula sa ilegal na pagtotroso na nagdulot ng pagkabagabag kay Mang Antero. Ang pagiging tapat ni Glo sa kanyang pinagmulan ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagpapahalaga sa kanyang identidad at kultura. Ang nobela ay naglalaman din ng mga komplikadong relasyon, lalo na sa pagitan ni Joel, Flor at Glo. Sa huli, sa pagbabalik loob ni Flor at ang kanilang pagkakasundo ni Glo ay nagpapakita ng pag-asa sa paghihilom at pagpapatawad. Ang pagsubok sa kanilang pinagdadaanan ay nagpapakita ng katatagan ng kanilang mga puso at ang kakayahan nilang magpatawad. Ngayon na narinig natin ang maikling bersyon ng buod, tumako naman tayo sa mga tema at simbolismo na nakapaloob sa kwento. Ngayon, narinig natin na dahil sa yaman ay mga mayroon nagbabago. Ang nobela ay nagpapakita kung paano maaaring baguhin ng yaman ang pag-uugali ng isang tao. Si Flor ang naging personifikasyon nito, na nagpapakita na ang pagiging mapagmataas at paglimot sa pinanggalingan ang kanyang pagbabago ay isang paalala sa atin na ang yaman ay hindi maging sukatan ng ating pagkatao. Pangalawa, konsensya at pagkakasala. Ang karakter ni Mang Antero ay nagpapakita ng pasakit na dulot ng pagkakaroon ng konsensya dahil sa masamang epekto ng pagtotroso sa kalikasan at lipunan. Ang kanyang pagdurusa ay isang panawagan sa atin na maging responsable sa ating mga aksyon at isaalang-alang ang epekto nito sa mga kapaligiran o sa ating kapaligiran. Pangatlo, pagwasak ng kalikasan. Ang trahedyang dulot ng baha ay sumisimbolo sa pagbabalik ng pinsalang gawa ng tao sa kalikasan. Ito ay isang malinaw na babala na dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan upang maiwasan ang mga sakuna. Pang-apat ay ang pag-ibig at pagkakasala. Ang relasyon ni Joel, Flor at Glo ay nagpapakita ng mga sugat sa puso at ang katotohanang hindi lahat ng minamahal ay para sa atin.
Ang kanilang mga karanasan ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, kundi pati na rin sa pagtanggap at pagpapatawad. Panglima, pagpapatawad at paghilom. Sa huli, pagbabalik loob ni Glue at Flor ay nagbibigay din sa pag-asa at pagpapatawad bilang daan tungo sa paghilom ng mga sugat. Ang kanilang pagkakasundo ay nagpapakita na kahit gaano kalalim ang ating mga sugat, mayroon pa rin pag-asa sa paghihilom at pagpapatawad. Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang topiko. Maliban sa nobela, tatalakayin din natin ang panulaan at ang mga ambag ng mga makata sa panitikang Pilipino. Ang panulaan ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan na nagpapahayag ng ating mga damdamin, kaisipan at pangarap. Simulan natin kay Alejandro Abandilla. Si Alejandro Abandilla, na kilala bilang ama ng modernismong panulaan, ay nagpasimula ng malayang taludturan sa kanyang akdang Ako ang Daigdig. Ang kanyang pagiging inovatibo ay nagbukas ng mga bagong posibilidad sa panulaang Pilipino. Kilala siya sa kanyang radikal na pagtalikod sa tradisyonal na sukat at tugma. Nagbigay daan sa kanyang malayang pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Siya ang nagbukas ng pinto para sa makabagong makata na mag-eksperimento sa anyo at nilalaman ng kanilang mga tula. Ang kanyang akda na Ako ang Daigdig ay nagpapakita ng kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng individual na makata. Pangalawa, si Amado V. Hernandez. Si Amado V. Hernandez ay isang makata, manggagawa, ay nagpakita ng kanyang pagiging makabayan sa kanyang akdang Isang Dipanglangit na isinulat niya sa bilangguan. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa bayan at ang kanyang pakikibaka para sa katarungan. Isa siyang makata, nobilista, mandudula at aktivista. Ang kanyang mga akda ay sumasalamin sa kanyang pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa at sa kanyang pagmamahal sa bayan. Gumamit siya ng mga salitang madaling maintindihan ng masa upang maiparating ang kanyang mga mensahe. Nagbigay boses sa mga inaapi at nagmulat sa mga isyong panlipunan. Ang Isang Dipanglangit na akda ay nagpapakita ng kanyang pag-asa sa kabila ng kahirapan. Jose Villa Panganiban. Si Jose Villa Panganiban ay nag-ambag din ng kanyang akda sa panulaan na nagpapakita ng iba't ibang estilo at tema. Ang kanyang mga akda ay nagpapakita ng kanilang pagiging malikhain at ng kanyang kakayahan na magpahayag ng kanyang mga saloobin at sa pamamagitan ng panulaan. Isa siyang linguista, makata at guro. Kilala sa kanyang mga kontribusyon sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Gumamit siya ng mga tradisyonal na anyo ng panulaan tulad ng tanaga at panton upang maipakita ang ganda at yaman ng wikang Pilipino. Nagpayaman rin siya sa leksyon ng wikang Pilipino at nagbigay inspirasyon sa mga makata na gamitin ang sariling wika sa kanilang mga akda. Ang tulang Tarnaga at Panton at Butil ng Perlas ay nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa mga tradisyonal na anyo ng panulaan. At ang huli ay si Tiyo Bailin. Si Tiyo Bailin ay isang makata at manunulat na nagwagi ng Republic Cultural Award. Naglathala siya ng mga tulang nagpapahayag ng pag-asa at paninindigan. At ang kanyang mga akda ay nagbigay inspirasyon sa mga mambabasa na manindigan para sa kanilang mga paniniwala. At ang kanyang akdang Tinig ng Darating ito ay nagpapakita ng
kanyang pag-asa sa kinabukasan. Nais ko lamang idagdag sa aking pag-uulat ang mga mahalagang konsepto ng panulaan. Una ay ang sukat at tugma. Ito ay tradisyonal na elemento. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod, habang ang tugma ay ang pagkakatulad ng tunog sa dulo ng mga taludtod. Pangalawa ay ang talinghaga at ang imahen. Ito ay nagbibigay lalim at larawang diwa. Ang talinghaga ay ang paggamit ng mga salita sa di-literal na paraan upang magbigay ng mas malalim na kahulugan, habang ang imahen ay ang paglikha ng mga larawan sa isip ng mamabasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga salita. At ang pangatlo ay ang malayang tuludturan or ito ay modernistang anyo. Isang anyo ng panulaan na hindi sumusunod sa tradisyonal na sukat at tugma. At ang huli ay ang himig at estilo. Ito ay tinig ng makata. Ang himig ay ang tono o damdamin na ipinapahayag ng makata sa kanyang tula, habang ang estilo ay ang kanyang natatanging paraan ng pagsusulat ng akda. Sa kabuuan, ang kanilang mga sugat ay hindi lamang salaysay ng dalawang pamilya, kundi salamin din ng lipunang Pilipino. Ang pag-iral ng hirap, pagyaman, pagkasira ng kalikasan, pagdurusa ng puso, at higit sa lahat, paghilom at pagpapatawad. Sa kabilang dako, ang panulaan ay patuloy na umuunlad mula sa tradisyonal hanggang modernista. Ang mga makata tulad nina Abadilla, Hernandez, Panganiban at Pailin ay nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng panitikan sa pamamagitan ng kanilang makabuluhang tula. Sa pag-aaral ng nobela at panulaan, nagiging malinaw na ang panitikan ay hindi lamang pagtuklaw sa kasaysayan, kundi pag-unawa rin sa ating sarili, sa ating mga sugat, kahinaan, lakas at pag-asa. At dito nagtatapos ang aking pag-uulat. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.